Yo, what up doy? Kamusta kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ako ito, bumili ako ng bike para sa aking daily commute. Dahil sobrang taas ng gasolina ngayon, kaya kailangan natin ng alternatives. Nabili ko nga pala to sa Japan Surplus. Ito yung tinatawag nilang commuter bike. Buti na nga lang, mabilisan transaction lang kami nito. Tara, review na kagad natin to. Ito siya doy, bali ang focus ko talaga dito yung alloy frame. Other than that, alam kong palitin na yung iba. Ang tawag nga pala series nito ay weekend bikes. Pero ito yung mga pang-daily ng mga Hapon. Wala pa akong alam pagdating sa bike kaya tinandaan ko talaga tong brand na Shimano. Ito naman build niya, working pa naman. Ito yung authentic na busina nito eh. Tapos yung sa preno, wala naman siyang brand talaga. Pero nagana naman yan. Tapos dito, ito yung tires niya, makapal pa. Pati yung preno, yun o. Para siyang road bike doy, sa nipis niya eh. Tapos yung size ng gulong niya, 700C. Tapos ito nga syempre, surplus, maraming naiiwan at nawawalang mga items. Kagaya na lamang nitong lock na to, hindi ko na matanggal kasi yung code mali-mali. Hindi na rin alam ng nagbenta kung anong code. May mga makikita kayong mga gasgas tsaka kalawang, syempre, matik na yan. Ito nga pala yung shifter niya, Shimano Torrey. Torney ba yan? Tapos ito nga yung size. Medyo nabaliw sa size yung mga pagbibilang ko sana ng interior nito. Tumagal ako sa pagbili ng interior niyan. Ang mga kinonsider ko dito sa frame yung mga dugtungan. Kasi syempre baka may basag or crack. Syempre safety natin ang iniintindi natin habang nagmamaneho tayo ng bike. Eto, maganda na rin yung handle grip niya. Makapit siya. Tapos classy na rin. Kagaya nito, wheel hub ba to? Yan, may kalawang siya. Papalitan din yan. Pero pansamantagal muna. Wala pa akong budget eh. Siyempre, pag Japan, babantayan mo talaga yung brand. Pero kahit anong brand naman siguro, basta Japan, matibay, alam mo na yan eh. May bias kasi talaga pag gawa ng Japan. Kagaya nito, ang alloy frame niya ay Asahi. Tapos nandito series number na to yung kung kailan siya ginawa. Ayan o, Asahi. Alam mo yung mga electric pan nyo? Bantayan yan, Asahi yan. Kumbaga matagal na siya sa market at talagang may napatunayan na kumbaga. Isunod naman natin itong upuan. Medyo alanganin ako dito. Masakit sa puwet. Kasi payat lang ako eh. Kaya baka palitan ko yan. So yun na nga. Kala mo talaga may alam eh. So ito nga, lumarga muna ako para bumili ng interior sa likod. Kasi pinahanginan ko na yan eh. Kaso nga lang, hindi talaga siya ubra. Sumisingaw pa rin. Ngayon papapalitan ko siya ng interior. Sarado na yung bike shop dun malapit sa barangay namin. Kaya lumipat na ako ng ibang barangay. Kaso ito, 28 by 115/8 by 114. so yun na nga, struggle natin. Bali pangalawang store na to at wala daw silang stocks ng interior nito. Ang problema sila kuya. Ang hirap hanapan ng sukat. Dito ko ngayon sa Caloocan. Umabot tayo ng Caloocan galing Bulacan. Hindi ko na rin alam. Pero buti na lang meron silang kasama dito na talagang marunong dun sa mga old model. Kaya ito, nahanapan niya tayo ng stocks. Meron pala sila. Let's go. So yun na nga, tinrabaho na ni Kuya. Mabilis ang galawan lang to. Ito ang unang dos-dos ng mga yabe sa nuts. Medyo nangingiwi-ngiwi pa ako dyan nung dumudulas eh. May mga cover yung nuts tapos tinanggal niya na yun ni Kuya. Ayan, tigas oh. Aray mo. Ito nga pala, nakalimutan kong i-check yung rim nito eh. Video kasi ng video eh. Pero sa susunod na aberya na lang siguro. Pagbayad ko nga, inoperan ako ng pito. Adapter daw to eh, kasi bago na nga yung mga pito ngayon. Kaya dun din ako tumagal sa vulcanizing kasi nung ako nagahangin, iba na yung mga pito ng mga bike ngayon. Hindi na kagaya dati. So yun na nga, sa mga nakakaalam, ito yung unang ahon ko. Tsaka pagbaba dito sa matarik na part na to. Sakto lang naman, hingal kabayo lang. Ito talaga yung dahilan kung bakit ako bumili ng bike toy. Tingnan mo naman, pati tao natatraffic. Ito yung nakaka-bad trip dito sa lugar namin kasi wala kang sidewalk. Dati kasi kapag nai-stress ako, tamang lakad lang ako dito sa amin. Kaso di ubra eh. Mapapatay ako dito sa amin ng mga truck. Kaya ako bumili ng bike kasi kailangan kong lumayo dito. Kailangan ko mag-release ng stress eh. Kasi kung hindi ko gagawin yun, mababaliw ako eh. So
So paano ba yan, Doy? Hanggang dito na lang. Susunod, dire-review naman natin yung experience natin sa kalsada habang nakabike. Yun lang. Peace out.